Game. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, meron kasing kasabihan yung mga abogado na sa isang kwento, kapag mali na yung isa, mali na lahat. Alam niyo yan. Di ba? Madalas yung naririnig yan kay, Congressman Luistro. Okay. So, ngayon ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, halatang-halata na po talaga na itong si Mike Defensor, halatang-halata na po talagang nagsisinungaling. At wala siyang ibang gustong gawin kundi siraan lang po si Martin Romualdez. Tignan niyo to Oh. So ito, okay. So sabi dito Mike Defensor, Martin Romualdez, Saldico, behind attempt to discredit Orly Gutesa. So ito na nga po yung mga bintang nga po ni Mike Defensor kay Martin tsaka kay Saldico. In the first place mga kababayan napaka-unfair po talaga na dinidikit po palagi yung pangalan ni Martin Romualdez kay Saldico. Kasi alam naman po natin na hindi naman po talaga si Martin Romualdez yung nag-appoint dyan kay Saldico. No? Base po sa statement nga ni Martin Romualdez na si Saldico po binoto ng mga congressman. Kaya po siya naging chairman ng appropriation. Okay. So di lang yan ang dami nilang bintang ngayon So former Nakalusugan Mike Defensor expressed his belief that former Ako Bicol Party List Representative Saldico and former Speaker Ferdinand Martin Romualdez were allegedly behind the attempt to discredit. Alam niyo mga kababayan, tanga-tanga rin tong mga to, itong mga bintang ni Mike Defensor So ngayon, peke po yung notaryo. Di ba? Peke yung notaryo. So kailangan pa bang i-discredit yun? Yung nag-discredit mismo kay Gutesa, sila mismo. Di ba? Sabi na po ng Supreme Court, o korte na, hindi man Supreme Court, korte lang pala. Sabi ng korte ng Maynila, sabi rin po ng NBI, peke yung pirma sa notaryo. So, anong di-discredit mo doon kung talagang sila mismo gumawa ng paraan para ma-discredit sila? Nakuha niyo yung point ko? Ito yung mga bintang na walang ebidensya Tapos, mayroon pa yan dito. Defensor claims Romualdez co-behind smear job versus Senate witness. Ngayon, mga kababayan, alam naman po natin na si Gutesa po binabash. Ngayon, ang sabi na naman po ni Mike Defensor, binintang na naman po ito kay Romualdez at kay Saldico. Tingnan niyo hindi ito logical Kasi mga ka-Streetwise kasi kung ito po smear campaign from Martin Romualdez, ang tanong dito, bakit may mga kakamping? Bakit may mga kakamping na binabatikos mismo si Gutesa? Hindi dapat ganun yun, di ba? Dapat hindi ganun dapat yun. Kakamping yan Maniniwala ko smear campaign yan kung kami-kami lang. Nga lang kasama mga dilawan dito. So hindi pa yan. Ito malupit. Marami yan. Marami tayo dito. Marami tayong katangahan ni Mike Defensor dito. So ngayon, mayroon pa yan dito. Ito post ni Kakiraki. Oo. Ngayon, tingnan nyo ito ito yung pinaka-nakakatawa sa lahat. Diba? Sabi ni Kakiraki, how is former Speaker Martin able to own 3,000 hectare from 250 hectare Forbes Park? Mike Defensor keep digging himself deeper, one media interview at a time. So alam niyo yung bago, ito kanina lang to, actually na-trending na nga ito Ngayon, may bintang ngayon itong si Mike Defensor na mayroon daw pong 3,000 hectares na pagmamay-ari si Martin Romualdez sa loob ng Forbes Park. Ang bobong Mike Defensor, paano ka makakaroon ng 3,000 hectare na pagmamay-ari sa Forbes Park kung 250 hectares na po yung Forbes Park mismo? Alam niyo ba kung gaano kalaki yung yung 3,000 hectare? Alam niyo ba kung gaano kalaki yun? Probinsya na po yun. Isang probinsya na po yung 3,000 hectare. Baka 3,000 square meter. Punta 3,000 hectare, tanga rin and by the way, hindi siya nagkamali. Talagang inulit-ulit niya pa ata ito, So ito
Sabi niya dito, how to, hindi totoo yan. Oh. Tignan niyo ito, panoorin niyo ito, ha. Speaker Martin, have you been there? No. Okay. It's a 3,000 hectare property. Oh. Kita mo, sinungaling talaga to, no? Sabi, doon pala sinungaling na eh. Doon pala sinungaling na eh. Tignan niyo to, ha. Sabi po ni Mike Defensor, alam mo ba yung properties ni Martin Romualdez? Pumunta ako doon. Galing ako doon. Ay, sabi niya dito, oh, tignan niyo, oh. Have you seen the house of Speaker Martin? Have you been there? No. Oh, I've been there, sabi niya. So pumunta ka, nakita mo yung properties nga po ni Martin Romualdez, tama ba? Oh. Tignan niyo, sige. Have you been there? No. Okay. It's a 3,000 hectare property. I think, I'm not sure, there's about 3 or 4 structures in that place. Oh, kita mo, ha? Bobo talaga nito. 3,000 hectare, hindi siya sigurado kung merong 4 o 3 structure. Puta. Di baka nagkamali lang? O baka nagkamali lang. Pero, have you been there daw, Takir? Ako? Hindi, kailangan mo lang dito common sense. Oo. Oo. Hindi ba? Hindi, sasabi niya, no, have you been there ba sabi? Hindi. Sabi niya, I've been there eh. Sabi, wait lang ha. Akala ko may nagtatanong sa akin kung pumunta na ako doon. Sorry. Akala ko may nagtatanong sa akin, ikaw, Takir, pumunta na ka na ba doon? Hindi, nagkamali ako. Sige. Sige, tira niyo to. So, Speaker Martin, have you been there? No. I've been there eh. Sabi niya ay eh. Sabi niya ay, di ba? Tama, di ba? Sabi niya ay. I've been there, tama ba? Speaker Martin, have you been there? No. O, di ba? Ay, di ba? I've been there. Parang ganoon eh. Oh. Have you ba? Yeah. Speaker Martin, have you been there? No. Have you been there nga? Okay, sorry, have you been there? Oh, sorry. Have you been there? Thank you. I stand Okay. correct. It's a 3,000 hectare property. I think, I'm not sure, there's about 3 or 4 structures in that place. Ano, pero nakita niya pa rin. Kasi, sabi niya kasi, di ba, meron daw pong 3 o 4 na structure dun po sa 3,000 hectare. So, ibig sabihin, nakita niya. Di ba? And then, several days ago, may tumawag na kaibigan sa media. Sabi niya, sir, totoo bang inambush si Gutesa? So, ako naman nabigla, tinawagan ko. Sabi ko, ano to? Sino pong tinawagan niyo? Si Gutesa? Yung media. Sabi ko, saan ang galing to? Then he mentioned a governor's name. Galing kay governor ganito po. So, medyo nag-ano na ako na hindi to fake news or walang pinanggagalingan na parang nagchichismis lang. So, immediately, tinawagan ko yung contact ko sa kanya, paki-check naman. So, chinek naman niya, siguro after 1-2 hours tumawag. Sabi niya, Sek, walang problema, safe siya, pero totoo. Okay, no, kita nyo may bago na naman siyang chismis. Si Gutesa daw po, meron daw pong ambush. In-ambush daw. Quick follow-up on... Alam niyo, ito sinasabi ko mga kababayan eh. Di ba? Alam nyo, hindi na po kailangan ipa-ambush si Gutesa para manahimik. Tingnan nyo lang, ngayon nga, tahimik na nga ngayon eh. Hindi na nga makita eh. Ganun po talaga pag sinungaling. Paano haharap yan? Sinungaling nga yan. Oh. Paano yan eh? Sinungaling nga. So, papaambushin mo pa ba? Ibistado na nga ng buong taong bayan na sinungaling. That. Nung lumabas po si Sergeant Gutesa, I remember naglabas si then Speaker Martin Romualdez ng statement at sinabi niya, mahirap dito, baka nagpa-ambush pa dito, baka sila pa. Baka sila pa nagpa-ambush dito, di natin alam. Niya na, it was a lie. Because first and foremost, that particular address that was cited by Sergeant Gutesa has been under renovation. Point taken. Why did Sergeant Gutesa not even once say that, dinadala nga namin dito sa bahay na ito sa Forbes Park na nakikita ko ay under renovation. Yun po yung ilan sa mga nakita kong feedback din. Something that probably would have been very
Okay, easy I want to describe. be fair to Speaker Martin, di ba? He will have his time in court. He will have his time to defend himself. Have you seen the house of Speaker Martin? Have you been there? No. Okay. It's a 3,000-hectare property. I think, I'm not sure. Okay na, so... so ngayon, ang tanong ba totoo ba to? Okay. So syempre, madali na naman i-search sa Google yan eh. Search na natin sa Google. Dali lang yan eh. Tignan nyo to. Okay, wait lang. Yan na. Tignan nyo to So, yung Forbes Park, ang dali lang to. Google nyo lang eh. Tanga na. Forbes Park. 250 hectares. Yan Wait, saan na ba tayo? Nawawala tayo. Yan. So, Forbes Park, approximately 250 hectares. Di ba? 2.5 square kilometer per size. So, sa Makati po ito. So, ngayon, ang tanong nga natin dito, baka nagkamali lang si Mike Defensor? Oo. Tangina, 250 hectares lang pala yung Forbes Park, tapos si Martin Romualdez meron 3,000 square meter, 3,000 hectares sa Forbes Park. Parang wala lang, para makasira lang. Alam niyo ba kung gaano kasi ito kami po may taniman kami ng may taniman kami ng tubuhan eh. May taniman kami ng palay eh. So, yung isang hektarya mga kababayan, ang laki nun. Yung isang hektarya. Di ba? Kung yung lupa nyo pag hindi mo na matatalo yung kabila. Pag isang hektarya. Tapos ito 3,000 hektar. Alam nyo ba? Di ba? Alam nyo ba kung saan probinsya? Ito, madali lang hanapin sa Google talaga ngayon. Dati ang hirap talagang isa-isahin mo. Ngayon may AI na eh. So yung Misamis Oriental mga kababayan, yung buong probinsya doon, 3,000 hectare yun. At ganun po kalaki. Yung 3,000 hectare na sinasabi ni Mike Defensor. Oh. Ito pa, yung Bataan, Hermosa Bataan. The local government has committed 3,000 hectare area to the Philippine yung sa may bandang Bataan, di ba? Yan. Yung PESA doon, 3,000 hectare. Laki din noon. Di ba? Tapos pa ba? Yung South Cotabato. So malaki yan mga kababayan. Yung Villar City pinakamalapit. Oh, yung Villar City. 3,500 hectare po yan. Metro South, malapit sa amin yan sa Parañaque. Malaki po yun. Di ba? Malaki. Magkakasuhan ba? Kakasuhan ba? Tingnan natin Tingnan natin kung kakasuhan. Mike Defensor, case Navy. Navy or Marines, no? Marines. Wala pa naman. Parang dinideny lang ata, no? Yan. So, ang nabasa ko lang dito, di ba? Search mo gaano kalaki ang Makati. Tingnan natin Makati. How many hectares? O nga, no? So, yung Makati pala, no? Yung Makati, 2,700 hectares lang pala. Isipin nyo yan, Gago talaga to si Mike Defensor, no? So, yung Makati pala, mga kababayan, 2,700 hectare. So, ibig sabihin nun, ganun po kalaki pala yung pagmamay-aring lupa po ni Martin Romualdez sa buong, sa Forbes Park, buong Makati yung laki. Wala, no? Kasi alam niyo mga kababayan, no? Yung sinasabi natin dito, mas lalong nakakapagduda po kasi yung ginagawa nila. Kasi tandaan po natin, no, in the first place, wala pa rin po talagang matibay na ebidensya na nagtuturo po kay Martin Romualdez na sangkot po siya dito sa flood control. Wala po talaga ebidensya na tayo nakikita. Kung meron, dapat pumutok na yan. So, ang lumalabas na po na ebidensya talaga ngayon, yung statement po ni Gutesa, doon po sila kumakapit. O kahit na palpa, kahit na pantanga, kahit na bobo,
kahit na kahit na sali-saliwa, di ba, kinakapitan pa rin po nila yung statement nga po ni Gutesa. Paano ngayon to? Di ba, mas lalo kami nagdududa ngayon kasi the more na sinisiraan niyo si Martin Romualdez, mas lalo kami naniniwala na wala siyang kasalanan. Di ba? Mas lalo kami naniniwala na sinisiraan nyo lang siya. Kasi in the first place na nga lang mga streetways, no, kung matibay na ebidensya kaagad yung binato nila kay Martin Romualdez, mas credible po yun. For example, di ba, yung binintang po nila kay Jinggoy, kay Joel Villanueva, kay Cheese, di ba? Unang bato pa lang sa kanila, ang tibay ng ebidensya. Statement mismo ng mga kasabot nila sa pagnanakaw. At hindi lang yun, meron pang documentary evidence na ito nga po yung tungkol nga dito sa insertion. Dokumentado po yun. So naniwala kagad yung mga tao. Ang problema po dito kay Martin Romualdez, mga kababayan, ang pilit na pilit po talagang ebidensya nila eh. Una yung una sa mga Diskaya, tapos binawi, tapos si Gutesa, tapos di naman makita. Tapos ang kasunod ng mga kababayan, puro chuwari-wari-wap na. Sinakyan na lang po ito ni Marcoleta, sinakyan na lang po ni Mike Defensor, sinakyan na lang ito ni Chis Escudero, sinakyan na lang po ito ng mga DDS. Wala, men. Hindi talaga. Ako talaga excited na ako kung batikusin si Martin Romualdez. Kasi ako, naniniwala ako talagang issue po yan. Talagang pag sangkot si Martin, issue po talaga yan. Tuwan-tuwa kami mga vlogger dyan. Yun nga lang wala eh. O, di ba? So, ewan ko ba? So, by the way, medyo, ayan lang talaga yung pinakatama niya kay Del Toto. Ang malinaw lang po dito mga kababayan, kaya nila ginagawa ito kasi gusto lang talaga nilang isangkot si PBBM. Ayun lang talaga yung malinaw dito. Gusto lang nilang isangkot si Presidente Bongbong Marcos dyan po sa mga flood control na yan. Na in the first place, si PBBM na nga nag-expose eh. Tapos siya pa yung kasabwat, parang tanga naman nun. Di ba? Wala kasing statement yung si Defensor na sa custody ng Marines ay sumabog. Ayan pa, di ba? Sinungaling talaga si Defensor, no? Alam naman po natin na hindi naman ito yung first time na ginawa niya to. Ginawa niya na po yan dati. Di ba? So kayo po, no? Ano po masabi nyo nga po dito, no? Grabing bintang to, no? Si Martin Romualdez, may-ari ng buong Makati. Parang, grabe, no? Ang desperado nila. Tayo na sa comment. So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito, no? Sa kalokohan nga po ni Mike Defensor. Yan, no? So comment na po sa baba. At binabasa ko pong lahat. At syempre, yan po sa team replay, palike, subscribe. Di makalabisan, pa-share na po ng video po na to.